Naglatag ng mga kondisyon ng ilang grupo bago mapirmahan ang framework ng kontrobersyal na PAC Silica project sa Nobyembre. Yan ang agenda report ni Che Sulit. Bago pa man lagdaan ng Marcos administration ang formal framework agreement ng PAC Silica sa Nobyembre, naghain na ng non-negotiable sa gobyerno ang ilang grupo. Nanawagan ang development think tank Ibon Foundation. Unahin sa agenda ang pagpapalakas ng manufacturing at industriyang Pilipino. Isang palatandaan ng pagtagumpay ng PAC Silica, hindi yung exports, hindi investments, ilan at gaano kalaki ang Filipino firms because of PAC Silica. Anila, dapat din gawing mandatory sa kasunduan ang technology transfer na may detalyadong timeline. Ayon kay Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa, pwedeng obligahin ng pamahalaan ang foreign investors na ilipat sa mga Pilipinong kumpanya ang kaalaman at proseso na magagamit sa pagbuo ng sariling produkto at industriya. In 25 years, yung technology na ginagamit sa semiconductors, meron na ng design, hindi lang design capacity, may technological capacity ang Pilipino na gawin yan. Giit din ni Africa, dapat tiyakin ng gobyerno na susunod ang Advanced Development Zone sa environmental policies at safeguards para sa mga komunidad. Kung wala raw ang mga probisyong ito, ani Africa, mga dayuhan lang ang makikinabang sa PAC Silica. Samantala, duda naman si Computer Professionals Union Chairperson Ian Aragoza sa ambisyon ng inisyatiba na lumikha ng 100,000 high-quality jobs para sa mga Pilipinong tech developer at engineer. Sabi ni Aragoza, dapat tumbukin muna ng gobyerno ang upskilling ng Pinoy data scientists dahil karamihan sa kanila umaalis para sa mas maraming oportunidad sa ibang bansa. If you look at the industries na linilista nila, rare earth mineral processing, AI data centers, most of those, hindi naman sila malaki mag-employ ng direct or indirect jobs, no? Hindi natin ina-expect na abot ng let's say best case 200,000 AI engineers in the Philippines, no? Sa natitirang 3 buwan, hiling ni na Aragoza at Africa ang transparency at malalim na pag-aaral ng gobyerno bago pirmahan ang kasunduan. Anila, huwag madaliin ang proyekto dahil taumbayan din ang madedehado. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.